Isang pinakamagandang phone ang nawakan ko this year ang Oppo K13 Turbo Pro. Meron tong Snapdragon 8s Gen 4, naka-AMOLED display 120Hz na refresh rate. At meron tong massive na battery, 7,000 mAh capacity ng battery with 80 watts na fast charging. At take note, mid-range phone lang to pero meron siyang dedicated na fan at RGB. Pero nakakatulong kaya yan sa paglalaro natin? Yan yung alamin natin sa video. Mag-test tayo ng mga games, i-check natin yung temperature. Papakita ko yung mga ibang features at magkasama na rin ako ng pros and cons dito sa Oppo K13 Turbo Pro. Okay guys, yung presyo po nito naglalaro sa 18 to 19,000. Mabibili natin yan sa EWH Xiaomi Manila at pwede rin tayo makabili sa online like Lazada at saka dun sa Shopee. At ngayon may mga sale kasi kaya mas makakamura pa tayo. So lahat ng link lalagay ko sa description box. So itong phone na to ginamit ko na halos isang linggo at nagustuhan ko yung performance ito lalong lalo na yung battery. Dahil meron tayong 7,000 mAh capacity ng battery, tumatagal to halos 2 araw. Pero sa games depende po sa larong ginagawa nyo. At ako kasi birang-bira ako maglaro talaga, Mobile Legends lang. At maasahan mo talaga yung battery, napakatagal talaga. Kumpara natin sa standard na 5,000 mAh capacity ng battery lang. Then sa presyo nga nasa 18 to 19,000 na makukuha nyo, ito po yung box nya. Sa loob ng box meron tayong 80 watts na fast charging, mga documentation, Type-C cable, at free jelly case. Then last dito sa box meron tayong SIM ejector pin na may kasamang bayabas. So nagustuhan ko yung charger nito dahil US plug siya. Mas madali siyang isaksak kumpara sa mga European plug natin. So sa design ng phone na to, kung titignan mo, may pagka silver siya. Actually Silver Knight po yung tawag nila dito. Maganda yung itsura niya, may mga naglalarong effects dito sa likod at flat po yung back panel natin. Pero kung titignan mo siya, lalong lalo na yung design, parang nakakoka, diba? Pero flat lang po yan. Then may nakalagay na Oppo Active Cooling Master the Wind. So kapansin-pansin dito na merong ilaw dito na RGB na pwede nating palitan, depende sa gusto nyong ilaw. So meron tayong mga blue, mga pink, mga green, mga yellow, mga ganun po. At kung titignan mo siyang mabuti, isa lang po yung camera na makikita mo dito. Dun sa baba naman, yan yung fan natin. At yung mismo fan na yan, dyan ng direktang umihigop ng hangin, palabas po dito sa gilid. So hindi siya katulad ng Red Magic na magkabila po yung ventilation niya. At para sa akin yung itsura ng camera module o kabuuan ng phone parang iPhone 16 na nilagyan ng cooling fan. Sa materials naman ng frame, hindi po siya aluminum, plastic lang po siya, pero premium naman siyang hawakan. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito yung display. Meron tayong AMOLED display na 6.8 na naka 120Hz na refresh rate. Tapos yung nits brightness to hindi kataasan talaga, pero saktong-sakto lang, makita mo naman sa arawan 16,000 nits brightness. So bezel-less na yung makukuha natin dito at smooth naman po yung 120Hz na refresh rate niya. Yung operating system na to, kung natatandaan nyo yung Realme Neo 7, parang ganun po siya. At alam nyo naman, isang company lang naman pinanggalingan talaga nito. Kaya halos na magkapareho sila ng operating system ng Realme. Lalong-lalo na yung mga China phone. So yun yung na-feel ko dito. Meron tayong ColorOS 15 dito. At sa paggamit ko, wala ako naramdaman na bugs, napaka-smooth niya. Although ang pinaka-cons lang talaga sa mga ganitong phone, China phone po siya. May mga Bluetooth words kang talaga makikita dito, pero pwede naman siyang alisin isa-isa. Madali lang namang alisin yan, lalong-lalo na yung mga sanay sa mga China phones. So kung manonood kayo ng movies dito, napakaganda po dahil naka-AMOLED display nga po siya, black is black talaga. Naka-wide by L1 certifications na rin siya pagdating sa Netflix. So ibig sabihin na Full HD na yung mapapanood natin. Unlike kapag naka L3, standard definition lang yung mapapanood natin, pero dito kayang-kaya na talaga. Dahil magandang certifications talaga kapag naka-wide by L1 certifications na siya. At itong phone na to, pwede siyang 1.5K resolution, mas sharp po siya compare sa 1080p, pero mas makakatipid tayo kung lalagay lang natin sa 1080p. At least may pagpipilian tayo ng 1080p, yun nga lang kapag nasa 1.5K resolution, mas matakaw po sa baterya compare sa 1080p lang. So laging nakadepende po sa inyo, pero para sa akin kung gusto nyo naman may experience, pwede kasi yung battery nito is nasa 7,000 nga at tumatagal nga talaga yung battery nito. At kung iisipin nyo na pwede siyang pasukan ng tubig, lalong-lalo na mayroon tayong built-in cooling fan dito, pero meron siyang protection na IPX8, IPX9 na water resistant. So wisik-wisik o kaya natutukan talaga ng tubig to, kayang-kaya pa rin kahit na malublob sa tubig. So yun yung kagandahan na meron tayong IPX8 tsaka IPX9 na protection dito. Pero payo ko sa mga ganitong phone, wag nyo talagang nilulublob sa tubig kung sakali lang. Mga aksidente lang na nalublob mo sa tubig, ganun lang po talaga. Wag nyo talagang sadyain na ibabad sa tubig. Pero kumusta naman kaya yung performance nito pagdating sa gaming? So meron tayong Snapdragon 8s Gen 4. Alam nyo naman yung Snapdragon 8s Gen 4 na yan sa mga nakaraan na review natin, talagang uminit siya, lalong-lalo na sa mga highest graphical settings like yung mga Genshin Impact. So nagtest muna ako dito sa Mobile Legends at dito kasi hindi ko mapakita yung FPS meter natin, hindi siya na-install talaga, hindi ko alam kung bakit, ilang beses ko nang sinubukan. Pero sa Game Turbo niya, meron namang data doon kung makikita mo talaga na 120 o 60 FPS lang yung nilalaro mo. Pero sa Mobile Legends, guaranteed makakuha tayo ng 110 to 120 FPS. Nakikita ko po yan habang naglalaro ako at binubuksan ko kasi yung Game Turbo. So wala siyang lags, walang frame drops, kahit na bumaba ng mga 60, okay pa rin yan. Pero hindi siya bumaba ng ganun na. Para sa akin kasi ang 60
60 FPS sweet spot na yan para dito sa Mobile Legends. At makakalaro ka naman ng maayos talaga. At kahit anong sabunutan dyan, kurutan, kahit anong basagan talaga ng buo dyan, kayang-kaya po. At ang nakuha ko ng temperature dito nasa 39 degrees Celsius. So gumagana talaga yung cooling fan nito. Hindi naman nilagay talaga to as palamuti lang. Pero para sa akin nung pag-test ko, gumagana po yung cooling fan niya. At kung sa mga ibang phone na naka-Snapdragon 8S Gen 4, siguro aabutin na to ng mga 43 degrees Celsius. At nakadepende yan sa room temperature natin. Lalong-lalo na ngayon, malamig ngayon. Kaya ganyan lang yung nakuha natin. Pero sa Genshin Impact, ito medyo tumaas yung temperature nito is nasa 42 degrees Celsius. Pero para sa akin sa mga ganitong Snapdragon 8S Gen 4, kapag mainit talaga o kapag talagang sagaran yung laro, makakuha tayo ng mga 44 to 45 degrees Celsius. Pero dito nakakuha lang ako ng 41 to 42 degrees Celsius. Kaya masabi ko na gumagana talaga yung built-in cooling fan nito dito sa Oppo K13 Turbo Pro. So hindi rin ako nakaramdam ng lags dito o frame drops at 30 minutes po ako naglalaro. At yung Antutu score kasi na nakuha natin sa Snapdragon 8S Gen 4 pagdating dito sa Oppo K13 Turbo Pro, nasa 1,800,000 points. So malakas-lakas po yan para sa mga ganung mid-range na phone. So kahit anong mga laro dito, mapa Call of Duty Mobile, makakuha tayo ng 90 FPS pagdating sa VR modes. At sa multiplayer naman, makakuha tayo ng 120 FPS. So sa mga ganyang laro, sa mga PUBG Mobile, sa mga Call of Duty Mobile, at Mobile Legends, Honor of Kings, kayang-kaya po ang Snapdragon 8S Gen 4 dyan. Syempre, hindi ko pinalampas talaga yung pinakamalakas na laro. Ito po yung Snake Shensia. So kayang-kaya to. Talagang papalag talaga to. Walang lags, walang frame drops. At mag-enjoy ka talaga maglaro dito. So sa mga mahilig ng Snake Shensia, kayang-kaya po ang Snapdragon 8S Gen 4 dyan. So mas nakakatulong talaga yung game turbo niya. Tapos meron tayong iba't ibang settings o tweaks. Lalong-lalo na meron din tong bypass charging. So sa mga mahilig ng bypass charging habang naglalaro, para mas tumagal pa yung lifespan ng battery nyo, meron po dito sa Oppo K13 Turbo Pro. So tandaan nyo, kapag gumagamit tayo ng bypass charging, hindi po siya dadaan sa battery, diretso sa outlet natin para hindi madamay yung battery o lifespan ng battery natin. So hindi siya frame rate booster At pagdating naman sa camera, ito, nagustuhan ko yung camera ng K13 Turbo Pro dahil maganda yung sharpness, maganda yung pinapakita niya, lalong-lalo na sa broad daylight at mapapakinabangan mo talaga kahit anong senaryo. Syempre sa mga low light condition mahirapan siya at nakadepende talaga sa ilaw natin o lighting natin. Kung maganda yung ilaw o maganda yung subject, makakuha tayo ng magandang photos, pero kung pangit naman, pangit din yung litratong makukuha natin. At lagi nakadepende rin yan sa pagkuha natin dun sa angle natin. So sa mga mahilig sa photography, alam nyo yung sinasabi ko, yung mga rule of thirds, mga ganon, at mapapakinabangan nyo yung Oppo K13 Turbo Pro, lalong-lalo na maganda yung output na nilalabas niya. May mga saturation pero ma-adjust mo naman ng konti. Konting-konti lang yung nakita kong saturation dito. Hindi siya oversaturated talaga. Nabilib din ako sa mga indoor shot dito, maganda rin po yung nilalabas niya. Kung sa video side naman, meron tayong 4K at 60 FPS, stable po siya. At maganda talaga sa isang phone na meron tayong 4K at 60 FPS kumpara sa atin 80p lang. Makapakinabangan mo talaga yung video nito kapag magbablog tayo o kahit ano pa yung mga kinukuha natin. So kayang-kaya rin at stable din po talaga yung 4K at 60 FPS niya. At isa pang nagustuhan ko dito yung front facing camera, malinaw po siya, may sharpness, maganda po yung skin tone natin dito. Kahit na hindi maganda yung liwanag o maganda yung lighting dito, talaga makukuha niya pa rin ng maayos. At yun nga lang, pagdating sa video, hindi tayo makakuha ng mas mataas pa talaga. Meron tayong 1080p at 30fps lang. So sa mga naka-Snapdragon 8S Gen 4 o sa mga ibang phone talaga, lalong-lalo na yung mga iQOO phones, makakuha lang talaga tayo ng 1080p at 30fps. So nakakita lang ako ng mga matas na frame kahit sa entry level nga ng mga Infinix tsaka Tecno. Pero dito sa mga China phones na ganito, alos 1080p at 30fps lang. Pero overall, pagdating sa camera, satisfied ako sa nilalabas niya. Yun nga lang, hindi lang siya ganun kaganda talaga ng Poco F7 o kaya Poco F7 Pro. Mas gusto ko yung camera doon compare dito sa Oppo K13 Turbo Pro. Then pagdating naman sa cons, wala po tayong 5G connectivity, 4G lang po siya. So tinest ko, hindi siya lumalabas. At sa dito SIM lang siya pwede. Pero sa Smart tsaka Globe tsaka sa ibang telco, hindi po tayo makakuha ng 5G connectivity dito. At isa pang cons ko dito, hindi naman siya cons na cons talaga. Wala po tayong Google Play Store pero madali lang siyang lagyan. At may mga bloatware o unwanted apps pero pwede naman siyang alisin. So hindi naman siya cons na cons talaga. At kapag may mga notifications dyan na Chinese, i-off nyo lang po. At last, dito sa cons, wala tayong official warranty. Nakadepende rin talaga sa inyo yan. So sa mga mahilig sa mga China ROMs, alam naman natin na wala talagang official warranty yung mga yan. At birang-bira lang naman ako na makakita ng mga phones na may sirain talaga. At ako hindi ko pa na-experience talaga yon. So lahat ng link ilalagay ko sa description kung saan nyo mabibili to. At meron tayo sa AWH Xiaomi Manila. Meron din tayo sa Lazada tsaka Shopee. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga gatong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.